Magandang gabi na naman sa inyo mga kaspuki. Ngayon ay magkukwento na naman tayo ng isang nakakatakot na pinamagatang, ang lihim ni Lola Puring. Narito ang kwento at sisimulan na natin. Nakasandal ako sa bintana ng aming estrada habang bumibiyahe kami ng aking pamilya sa probinsya ng aking Lola Puring. 3 kaming bumiyahe patungo roon. Ako, si Daddy, at si Mami. Si Lola Puring ay kapatid ng ama ni Daddy. Wala siyang pamilya dahil matandang dalaga ang kapatid ng Lolo Oscar ko. May malaking bahay ito sa probinsya na tanging si Nana Belia at Tata Simon lamang ang namamahala roon. Sa katunayan ay may 5 taon nang sumakabilang buhay ang Lola. Tanging ang mga kapatid ni Daddy ang nangangalaga sa ancestral house nung namatay si Lola Puring. Nasa estates ang mga tiyuhin at tiyahin ko na sina Tito Alan at Tita Grace. Pinakiusapan ni na Tito si Daddy na bumiseta naman daw dun sa ancestral house para naman may tumao dun bukod kina Tata Simon at Nana Belia. Hindi naman nag-atubili si Daddy at pumayag sa alok ni na Tita. Kaya patungo na kami nung mga oras na yon. Excited naman ako na makapunta sa ancestral house. Kaya panay ang tanong ko kay Daddy kung malaki ba talaga ang bahay ng Lola at kung maganda ba ito. Dad, malayo ba talaga ang probinsya niyo ni na Lolo Oscar at Lola Puring? Tanong ko kay Daddy habang nagmamaneho ito. Tiningnan niya ako sa rear view ng kotse bago nagsalita, hindi naman gaanong malayo. Mga 3 oras lang at kalahati ay makakarating din tayo roon. Sagot niya. Gaano po ba kalaki ang bahay ng Lola? May hardin ba siya? Tahimik po ba ang lugar? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Malaki rin. Pagtaas ng balikat ni Daddy. Sumingit naman si Mami sa usapan. Hay naku sayo, Stacy, anak. Napakadami mong tanong. Malalaman mo rin ang lahat pagdating natin doon, sambit ng Mami ko nung nagbaling siya sa akin. Hindi na rin ako masyadong nagtanong ulit dahil baka pagalitan na ako ng mga magulang ko. Dahil nasa likuran ako ng kotse nakaupo ay kinuha ko na lang ang Nova chips ko sa bag para naman masimasima ako habang inaantay na makarating kami sa ancestral house. Pinaandar ni Daddy ang estereo ng sasakyan namin para naman may mood ang paligid. Pero imbes na exciting na music ang inabangan ko, ay relaxing music pala. Nakakaantok naman ang music, komento ko, pero hindi ito pinansin ni Daddy. Hinayaan ko na lamang. Nagpatuloy na lang ako sa pagsubo ng paisa-isa sa Nova chips sabay baling ng tingin sa mga lugar na nadadaanan namin. Makalipas ang 3 oras ay nakarating na kami sa bahay. Medyo papasok lang ang kinaroroonan ng bahay. Una kong nasilayan ang mapunong paligid at tila walang kapitbahay kahit ni isa. Bumusina si Daddy sa makalawang ng jeep. Maya-maya ay lumabas ang 2 may edad ng sina Tata Simon at Nana Belia na sumalubong sa amin. Agad namang binuksan ni Tata Simon ang jeep at nakapasok na kami. Maligayang pagdating sa ancestral house ng iyong tiya, Manuel. Pagbati ni Tata Simon kay Daddy. Tata Simon. Nana Belia. Kumusta po kayo? Napayakap si Daddy sa 2 matanda. Mabuti naman. Salamat at pinaunlakan niyo ang alok ng kapatid mo na bumiseta dito. Wika ni Nana Belia. Kinuha na namin ang aming mga bagahe sa sasakyan at pinasok na sa loob ng bahay. Pinakilala din ako ni Daddy sa 2. Pagpasok namin sa bahay ay namangha ako. Naglibot ang aking paningin sa buong sala. Naisip kong pagkalaki-laking bahay pero isang matandang dalaga lang ang nakatira dati. Gusto ko pa sanang pagmasdan ang mga litrato na nakapaskil sa dingding pero inanyayahan na kami nila na pumunta na sa pangalawang palapag para pumili ng silid.
Matapos makapili kami ng silid ay bumaba na ang dalawang matanda para maghanda ng panghapunan. "O, dito muna kayo ha. At kami ay maghahanda para sa hapunan," sabi ni Nana Belia. "Sige po, Nana Belia." "Salamat," tugon ni Daddy sa matanda. Napaupo ako sa kama pagkatapos kong nilapag sa gilid ang aking bagahe. Pinagmasdan ko ang buong silid na napili ko. Simple lang siya at walang gaanong gamit bukod sa kama, aparador, at munting salamin na nakasabit sa dingding. Pangkastila ang estilo ng bahay. Ang bentana ay disenyong antigo talaga. Naisip ko tuloy na bumalik kami sa panahon ni Rizal. Mga ilang minuto ng aking pamamalagi sa silid, ay naisip kong maglakad-lakad muna sa labas ng silid sa pasilyo. Habang naglalakad ako ay huminto ako sa isang silid na nakakandado. Nilapitan ko ito at kinapa ang lock, pero hindi ito mabubuksan sapagkat walang susi. Hinayaan ko na lamang ito. Ano kaya ang meron dito? Bakit nakakandado? May tinatago kaya sina Nana Belia at Tata Simon? Tanong ko sa aking sarili. Pagsapit ng hapunan ay tinanong ko ang dalawang matanda kung ano ang nakatago sa nakakandadong silid. Sinabi nila na mga lumang gamit lang daw iyon ng Lola Puring. Nakiryos naman ako tungkol dito. Kinagabihan ay nasa kwarto na ako. May ilaw naman ng fluorescent sa bahay pero hindi lang talaga ako mapalagay dahil sa ambience ng bahay. Masyadong tahimik at wala kang ibang maririnig sa labas kundi ingay ng mga kuliglig at palaka. Nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. Ngunit nagising ako ng hating gabi dahil naihi ako. Tumingin ako sa oras ng phone ko. 2:00 na pala ng hating gabi. Wika ko. Bumangon na ako at naglakad pababa ng second floor. Agad naman akong pumasok sa banyo para makaihi na. Habang umihi ako ay may naulinigan akong parang may paang bumababa sa hagdan. Naisip kong baka si Mami lang o kaya ay si Nana Belia. Pagkatapos kong umihi ay bumalik na agad ako sa second floor. Nung papasok na ako sa aking silid ay napansin kong nakabukas na ang dati nakakansilid ng Lola. Nagsalubong ang kilay ko nung masilayan ito. Bakit bukas ang silid ni Lola Puring? May pumasok kaya dito? O baka binuksan ito ni Nana Belia kaya lang ay nakalimutan niyang isara, bulong ko sa aking sarili. Kinakabahan na ako sa nangyayari. Kaya kinuha ko na lang ang aking cellphone para usisahin kung paano nalagot ang kandado. Nung pumasok na ako sa silid ay nakita kong nasa sahig na ang kandado, ang kadena nito. Pinulot ko ito at nilagay sa may munting mesa. Tinapatan ko ng ilaw ng phone ang buong silid. Maraming tambak na sako-sakong mga bagay. Umagaw sa aking atensyon ang isang bowl na walang kandado. Nilapitan ko ito at maingat na binuksan. Ano kaya ang nasa loob ng bowl? Wika ko sa aking sarili. Pagbukas ko ng bowl ay nakita ko ang mga gamit ni Lola Puring. May suklay, maliit na salamin, pulseras, damit, at iba pa. Pero ang MS pinagtuunan ko ng pansin ay ang isang libro na nakasilid sa plastik. Kinuha ko ito at tinanggalan ng plastik. Matagal kong nabuksan ang libro dahil sa daming balot na plastik. Sa huli ay bumungad sa akin ang itim na libro. Pagbukas ko ay nagulantang ako sa aking nasaksihan. Dahil ang libro ay naglalaman ng mga sulat at simbolong hindi ko maintindihan at hindi ko rin mabasa. Ang lalong nagbigay sa akin ng matinding kilabot ay nung nabasa ko ang liham ni Lola na nakaipit lang din sa hulihan ng Fina. Nakasaad doon na dati palang miyembro ng cult si Lola Puring.
Ayon sa liham ay ang dahilan daw kung bakit siya nagkasakit at nanghina dahil kinukulam siya ng kanyang mga kasamahan. Nagalit daw ang mga ito nung siya ay tumiwalag sa grupo. Sinubukan daw na kontrahin ng lola ang kulam ng mga dati niyang kasamahan pero hindi niya kinaya ang mga ito. Ibig sabihin ay namatay si lola dahil sa pagpapahirap ng mga dati niyang kasamahan sa kulto. Wika ko sa aking sarili. Habang ipinagpatuloy ko ang aking pagbabasa, ay nakaramdam ako ng panlalamig sa paligid. Napahimas ako sa aking braso. Nagmamadali kong binalik sa bowl ang liham at ang libro, pero nung pagtayo ko para sana bumalik sa aking silid ay bigla na lang sumar ang pinto. Malapit kong mabitiwan ang cellphone ko dahil sa gulat. Sumisigaw ako ng saklolo habang dinadabog ang pinto, ngunit parang walang nakakarinig sa aking sigaw. Nakarinig na naman ako ng mga tinig na parang umaawit at nung pagtalikod ko ay namataan ko ang mga taong nakasuot ng mga balabal na itim at nakatalukbong. Nanginginig ang aking kamay habang tinatapat ang ilaw ng cellphone sa mga nakatalukbong. Parang sasabog na ang dibdib ko sa sobrang sindak. Napaluha na lamang ako at ipinikit ang mata. Napaupo ako sa sahig habang nakasandal sa pinto at tinakpan ang tainga. Binubulungan ko ang aking sarili na hindi tunay ang aking nakikita. Nung nagmulat ako ay napadpad ako sa isang madilim na lugar. Nakakita ako ng isang altar. Doon sa altar ay may malaking estatwa ng kalahating kambing at kalahating tao. Umuusal ng dasal ang mga nakatalukbong na hindi ko naiintindihan. Isang chanting na labis nagpasindak sa akin. Kumubli ako sa isang poste at sumilip sa mga nagsasambang mga kulto. Nakita ko ang isang matanda na naroon sa may altar at nakagapos ito. Nanlaki ang mga mata ko nung kumuha na ng matalas na palakol yung isang miyembro ng kulto at tinuon sa matanda sa lig nito. Si Lola Puring siguro iyon. Wika ko sa aking sarili, ngunit kinakabahan pa rin ng husto. Hindi ko gustong makita ang pangyayaring kahindik-hindik kaya nagtago ako ulit. Tinakpan ko ang aking tinga. Makalipas ang ilang saglit ay marahan akong sumilip para alamin kung ano na ang nangyari sa aking lola. At nagulat ako sa aking nasaksihan dahil nawala na ang mga nakabalabal. Tumayo ako. At nung pagbaling ko ay kaharap ko na pala sila. Hinawakan ako ng dalawa sa kanila sa kamay at akmang itatama sa akin ang palakol nang biglang may nakasisilaw na liwanag ang sumilay mula sa likuran ng may hawak na palakol. Pati ako ay nasilaw sa matinding liwanag kaya napapikit ako ng mata. Nung pagmulat ko ay nasa paligid na pala sina Mami, Daddy, Tata Simon at Nana Belia. Anak! Binabangungot ka, anang wika ng balisang-balisa na sina Mami at Daddy. Napaiyak na lang ako nung malaman na isa lang palang masamang panaginip ang lahat ng nangyari sa akin. Niyakap ako ng aking mga magulang ng mahigpit at niyakap ko rin sila. Huli na nung sinabi ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa aking panaginip nung kami ay nakauwi na sa bahay namin sa Maynila. May pinagtapat din sa akin ang aking mga magulang na alam daw nila na dating kulto ang Lola Puring. Pero inilihim lang nila ito sa akin at sa iba pang mga apo ni Lola Puring. Ang liwanag daw na sumilay at sumagip sa akin ay walang iba kundi ang liwanag ng tarangkahan ng langit. Nakalimutan ko ang suot kong kwentas. Ang medalya ng Inang Milagrosa na bigay sa akin ng yumao kong Lola Anastasia na ina ni Mami. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos at sa tulong din ni Lola Anastasia sa pagbigay sa akin ng kwentas ng Our Lady of Miraculous Medal. Sana ay nasa piling na ng Diyos ang Lola Anastasia, ang mga yumao kong mga lolo.
Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaspooky. Kung nagustuhan nyo ang aking narration ay kindly like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos na aking i-upload soon. At kung gusto nyong magpadala ng mga nakakatakot na story ay mag-email lang kayong sa email address na nakikita nyo sa inyong mga screen. I-comment nyo din kung gusto nyong magpa-shoutout para maisama ko sa susunod na mga upload. Maraming salamat mga kaspooky.